Alam rin namin na meron kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung koneksyon mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BI. From 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Papakita ko ngayon. And this is based on sa mga news reports na kita namin. Kung makikita natin, noong mga unang panahon, wala namang pumapasok sa accounts mo. Pero pumasok sa account mo between 2018 to 2024, 1.9 billion pesos, of which 666 million in cash at 1.2 billion in check. Sabi kanina, sinabi mo, kumukuha ka ng income sa QJJ Farms. Nakita namin walang income in QJJ Farms. Tinatanong ko sa iyo kung magkano kinukuha mo doon. Ayaw mo sabihin kung magkano kinukuha mo ngayon. Pero sa aming pag-analisa, hindi kaya magbigay ng QJJ Farms ng 1.9 billion pesos sa iyo in the span of 6-7 years. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang ito? Since may mga kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination. Anong kaso yung po. mga final sa iyo? Ang final po sa akin, AMLOC, final po sa akin sa BIR, I think 7 cases. Pero wala naman to connection more. sa mga kaso mo eh. Magpa-file, alam ko hindi po ako nagkakamali, may file din po sila ng tax evasion po. But the tax evasion nga is pag-transfer mo ng shares to Jack Uy. No, ito iba naman to eh. Wala namang connection to sa tax evasion. So ang tanong ko sa iyo, saan galing itong perang to? Since may AMLOC na po na file po, I refuse to answer po. Sorry po talaga. Isa pa, kanina pinakita namin yung QJJ Farms ay maliit lang yung kita niya. Pero natuklasan din namin, again, sa mga news reports to, sa mga news reports, sa mga research namin, na between 2018 to 2024, 3 billion ang pumasok sa QJJ Farms, of which 1.2 billion in cash at 1.7 billion in check. At ito, pag i-add ko yung kaninang sinabi ko, tsaka ito, almost 5 billion na. Malapit na ito doon sa halagang ginamit sa pagpapatayo sa Bambang Pogo Hub. Pag titignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to eksakto kung kailan pinatayo yung Bambang Pogo Hub. Ang QJJ Farm, sino ang presidente? Sen, I think regarding po dyan... But who's the president ng QJJ Farm? Sino ang president? Ako po yung president. Kayo ang president ng Opo. QJJ Farm, di ba? Opo. Kanina sabi mo, you also manage and control dahil nakakakuha ka ng pera doon. Opo. Definitely, alam mo rin, may pumapasok na pera doon. Sen, regarding naman po dyan, since may nakafile na po sa akin ng case, I think sasagutin ko po siya sa korte. At regarding naman po, Sen, po, dun sa sinabi niyo po kanina sa akin na yung pera ay might be used in Pogo, matche-check niyo rin po, wala pong Pogo related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po. Itong pera na ito, never to pumunta sa mga contractor, sa mga Pogo, never yan pumunta? Sen, wala po akong business na Pogo. Kaya wala rin po ako Hindi ba ito pinagawa po na pumunta, Pogo. itong perang to, hindi ito pumunta sa pagpapatayo ng Pogo sa Bamban? Wala po, wala Kasi po yung akong timing, perfect timing, yung pagpasok. Balikan natin yung kanina. Opo, Sen. Mache-check nyo naman Yung po. pagpasok ng pera, eksakto 2018, 2019. Sa farm, ganoon din, 2018, 2019.
Yan ang eksaktong pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Kung hindi po ako nagkakamali, nag-umpisa po yung Pogo Hub po sa Bamban po year 2019 kasi Yes, pandemic oh, year. correct. Yeah, Pero wala po akong Pogo business po at wala rin po akong pinatayo. okay. Machi-check nyo naman din po niyan, Sen. Okay. Opo. Sorry Ah, po talaga. Sabi mo kanina na hindi ka konektado doon sa mga contractors or sino nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pero tinignan din namin yung accounts ng Baufulan, no? Of which ikaw ang presidente, tama? Ng Baufulan? Hindi po. Wala po akong pinirmahan na any bank Hindi. documents po Oo ng nga, but ikaw Baufu. ang presidente ng Baufulan, tama? Before po ako nag-divest po. Correct, correct. Nung lupa pa lang po siya. Oo. Hindi, dinivest mo siya is 2000, before election, 2022. Based sa mga records, 2022. So, from 2019, nung nag-incorporate in Baofu, until 2022, ikaw pa rin yung presidente and you own 50%. Ngayon, nakita namin sa mga accounts na ang Baofu may binayaran na isang Howley Builders Construction, of which nakita namin yung ID at ibinigay sa amin rin ito ng mga nag-grade sa Bamban. At meron rin kaming nakita Max Gear Construction Supply, no, na binayaran nitong Baufulan. Chinek ko sa internet, itong Max Gear is a equipment supplier. Wala po akong idea. Equipment supplier siya. So, dito makikita natin na ang Baofu nagbayad sa contractor na Howley, nagbayad rin sa equipment supplier na Max Gear, of which ang Baofu, ikaw ang presidente at 50% owner. Pero, ang pera nanggaling sa QJJ Farm. Kung makikita nyo, QJJ Farm credit the account of Baofu. So, ang ibig sabihin nito, ang perang pumasok sa QJJ Farm, yung kaninang pinakita namin 3 billion, pumunta dito sa Baofu at binayaran ni mga contractor. Ito yung matagal na namin ni Sen. Risa hinahanap because honestly, na dead end kami dito. But based on our research, ngayon, natitrace na namin saan nanggaling ang pera, sino yung mga contractor, at definitely yung pera bumagsak sa kumpanya nyo, QJJ Farm, at bumagsak sa personal account mo as Alice Guo. Sen, hindi ko po siya masasagot kasi wala po akong matandaan. Ido-double check ko po pero wala po akong maalala na may ganun transaction po. Paano hindi mo maalala? You're the president in 2020. Nag-divest ka lang dyan before you became a mayor noong 2022. Opo, Sen, pero dun sa account po ni Baofu, never po ako naging signatory. At never po ako sumali po sa pag-open po ng account ng Baofu. Imposible naman yun kung ikaw ang presidente, hindi mo alam kung saan pumupunta yung pera. Pero definitely, alam natin na galing sa QJJ Farm yung pera. Ang pagkakatandaan ko po, wala po ako naalala na may pera po na galing sa QJJ. Ido-double check ko rin po, Sen. Yan naman yung standard na sagot mo, no? Wala kang maalala, i-check ko sa records ko. So, but itong records na ito, official to. Itong records na ito, hindi naman magsisinungaling dahil ibinigay ito sa committee at tinagpi lang namin to para makita namin yung totoong larawan. Dahil yan importante sa amin, malaman namin kung saan nanggagaling yung pera. Madam Chair, I know that we are rushing against time, pero merong a few items na lang, no, with the permission of the good chairperson. And kanina madalas ko marinig sa iyo na sabi mo wala kang connection sa Pogo at wala kang connection sa mga sa doon sa operation ng Pogo sa Bamban. Pero meron din kaming nakitang mga dokumento na nagbabayad sa Tarelco. No?
And itong mga dokumento ito nakapangalan sa iyo. No? And in 2022, kita lang namin in 2022, yan. Mayor ka na nito noong 2022. December 29, 2022, nagbayad ka ng 28 million in cash to Tarelco. At ito ay nakapangalan sa iyo, yung kontador. In September 11, 2022, nagbayad ka rin ng 5.4 million in check. In 2023, bago lang to. January 4, nagbayad ng 3.4 million in check, in cash. And in January of 2024, 5.3 million in check. Paki-flash lang in 2024. Is that the 2024? Okay. So mayor ka nito. Nung nagbabayad ka ng Tarelco. At sinabi mo kanina wala kang connection sa Pogo, pero pag walang kuryente, walang Pogo. No, ganun kasimple lang 'yon. 'Di ba? Kung hindi mo yung binayaran ng kuryente, walang Pogo, walang mare-raid, walang human trafficking, walang torture, wala. Pero tuloy-tuloy ka nagbayad. Even nung mayor ka, nagbayad ka. Even this year, nagbayad ka. So alam mo na may nangyayari dyan. At we can also prove na yung amounts na binabayaran mo is equivalent to the size, yung laki ng Pogo Hub doon, no? Pero ito makikita natin mayor ka na nung nagbabayad ka. Kaya hindi lang to, narinig ko, sinabi mo last time nakapangalan lang sa iyo. Hindi nakapangalan to sa iyo. Gumawa ka ng cheque, binayaran mo, nag-withdraw ka ng 28 million, binayaran mo. So hindi lang to simpleng nakapangalan at nagkaligtaan lang na i-transfer sa iba. Nasa pangalan mo pa rin itong kuryente ito. So, in other words, active participant ka dito sa Pogo Hub in Bamban. Sen, dahil po may nakafile po sa DOJ na human trafficking po, I refuse to answer the question po. Sorry po. Ayan, hindi mo sasagutin, but again, no, yung ebidensya malakas na malakas, yung dokumento malakas na malakas. Kahit hindi ka magsalita, it will speak for itself, sabi ng ating chairperson. Dahil madalas kong maririnig sa iyo, hindi ka active participant dyan. And lastly, Madam Chair, kaya pa ba ng... One last question, Mr. Chairman, because Sen Bombo is also going to question. Yes, one last point, Mr. Chair, because it's connected to this. Nakita rin namin sa aming mga research at doon sa mga dokumento, dahil alam nyo, actually itong mga dokumento sa likod, Ms. Go, ito yung mga dokumentong pinapadala dito at binabasa namin lahat yan at tinatagpi-tagpi ho namin. Kaya hindi simpleng trabaho po yung ginagawa namin at ng komite. At nakita rin namin na ginamit mo rin yung mga kumpanya ninyo para bayaran diretsyo yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban gamit ang inyong mga korporasyon. So papakita namin dito, for example, in 2020, ang QJJ Farm nagbayad ng kuryente in different dates, diretso sa Tarelco. In 2021, 2022, ang QJJ Farm rin nagbayad in those amounts rin, iba-iba, no? May 1.3 million, 5 million, diretso to Tarelco. In 2023, no, yung QC Genetics nagbayad rin ng different amounts, no? 6 million, 2.6 million, diretso to Tarelco. Sino ang presidente ng QC Genetics? Ms. Alice. Ako po. Kayo ang presidente ng QC Genetics. So in other words, nag-transfer ka ng pera kasi pumasok sa iyo yung 1.9 billion eh.
tinransfer mo sa QCH Genetics at binayaran niya yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban? Wala pong pumasok na 1.9 billion, Your Honor. At for that question po, I invoke my right po. Gawa po ng meron na pong pending po ng human trafficking po na related din po dyan sa issue. Kaya hindi ko na po sasagutin po At dito. gusto ko rin i-point out, 2023, mayor ka na nito. No? Presidente ka ng QCH Genetics, mayor ka na ng Banban, pero ginagamit mo yung kumpanya mo to bayaran yung Pogo Hub sa Bamban. At in QCH Genetics, tinignan rin namin sa SALN mo, hindi naka-declare yung equity participation mo in QCH Genetics. So ang punto ko dito, ang punto na gusto kong i-emphasize, Madam Chair, na may active participation ka. Nagbabayad ka ng kuryente. Yung kuryente, yan ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng Pogo Hub. Dahil kung walang kuryente, hindi tatakbo lahat yan. Kaya yung statement mo na madalas mo marinig na wala kang participation, base sa dokumento, active participant ka at ginagamit mo pa yung family businesses ninyo para pondahan itong Pogo Hub sa Bamban. No, yun po ang aking gustong i-emphasize, Madam Chair. Any comments to that? Ms. Go? Sen, dinideny ko po. Uulitin, yung doon pa rin ako nakastick doon sa statement ko po na hindi po ako involved dyan sa Pogo. In fact, ngayon nga po, kung di po ako nagkakamali, may forfeiture nga po ng property nga po nung Pogo, hindi rin po ako interested kasi hindi naman po talaga siya akin. Pero wala, hindi ka naman pwedeng hindi mo naman choice yung kung interested ka o hindi. Ang dokumento lang nagsasabi dito na presidente ka ng QC Genetics, binayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Banban at meron kang control sa pagbabayad ng Pogo Hub sa Banban. For that po, since meron na pong human trafficking case po sa DOJ po, I refuse to answer po, Sen. Sorry po talaga. Sige, gusto ko lang Madam Chair, gusto ko lang naman ilagay yan sa records natin dahil ito yung mga dokumentong nakita ho namin to disprove para mapatunayan natin na si Guo Huaping ay hindi lang ordinaryong tao o ordinaryong personalidad dito sa Pogo Hub. Meron siyang active participation from start all the way nung naging mayor pa siya by paying Tarelco in cash, paying Tarelco in check using her own family businesses. Meron pa ho kaming actually mga ibang ebidensya but I will yield for now and I'm sure na meron pa naman tayong second hearing to this on this topic. So thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much.